Good morning everyone, welcome back ulit sa aking channel, no? Samahan niyo ako ngayong maglakad dito, nag-exercise ako. Ngayon, pag-usapan natin, alam ko maraming naguguluhan sa inyo, nagtatanong na, Sir, hypothyroidism ako, umiinom na ako ng levothyroxine. Bakit bibigyan pa ako ng gamot para sa sugar, para sa cholesterol, para sa uric acid? Tapos minsan binibigyan pa ng gamot sa high blood o sa hypertension. O tara, discuss ko paliwanag sa atin dyan, guys, nila doktor, no? Ganito, oo, umiinom ka ng levothyroxine para i-adjust or para makorek yung ating T4, T3. So alam naman natin kung para saan yun, no? Para sa metabolism, sa heart rate, sa brain function, growth and development, yan. Ganyan naman talaga ang ano ng thyroxine. Pero, sir, bakit binigyan ako ng gamot para sa cholesterol? Binigyan ako ng simvastatin, atorvastatin, may mga statins ako. Okay, ganito, yung katawan mo kasi ka-thyroid, nag-a-adjust pa. Okay, ibig ko sabihin, kagaya ko example ko, noong bagong diagnose ako ng hypothyroid, no? Talagang nag-gain ako ng timbang. Literal na malaki, 85, parang 90 nga ganong level, no? Ngayon, tumaas yung uric acid ko. Sabi ni doktor, pag hindi mo yan naibaba, sa susunod na check-up mo, mapipilitan akong bigyan ka ng febuxostat. Pampababa yun ng uric acid sa ating blood, no? Hindi ko na ibaba. Di uminom ako. Ilang buwan din. Kasi guys, ganito, no? Nasa adjustment, parang na-reset yung katawan natin. Yung explanation niya sa akin, no? Na-reset yung katawan natin and yung metabolismo natin, bumabalik pa lang. Siyempre, kailangan din nating tulungan yung ating sistema para ma-excrete or mailabas yung mga hindi dapat sa katawan natin. Kagaya niyan, yung uric acid ko naman nun, normal. Tapos, nung naging hypo ako, tumaas. Ang sabi ni doktor, pag yan, nanatiling mataas at hindi natin nagamot or na ibalik sa normal range, pwede kang atakihin ng gouty arthritis. Sa siko, sa mga daliri sa kamay, sa hinlalaki sa paa, o kaya sa ankle, no? O sa tuhod. Di syempre, sinong apektado? Di tayo. Imagine, hindi ka makatrabaho, pupunta ka rin sa doktor, bibigyan ka rin ng febuxostat, bibigyan ka ng, anong pangalan nito? Ng NSAID, no? Ng non-steroidal anti-inflammatory drug. Di syempre, doble-doble gastos. Pero syempre, kailangan din dito para bumaba yung uric acid mo ng proper nutrition or proper diet together with your medication. So, yun nga, after siguro 3 months kong ininom yung febuxostat, ayun, bumaba naman. Hanggang sa ngayon, okay naman ako. Kaya, ibinibigay. Next natin yung sa cholesterol. Cholesterol, no? Yung cholesterol kasi, guys, ganun din. Tumataas din talaga yan. Yung sa akin nun, tumaas to 39. Nag-239 ako noon. Sabi naman ni Doc, ibaba mo yung cholesterol level mo or else bibigyan kita ng gamot pag nanatiling ganyan yan. Ang nangyari naman, nadala ko naman sa diet, every time na bumabalik ako kay Doc, nababawasan ko ng 10-10. 239, naging 229, 219, hanggang sa nag-200, ganyan. Naibaba ko naman, hanggang ngayon normal naman. Pero yung kakambal ko, ito, hindi nga tumas yung, hindi nga siya binigyan ng gamot sa pangalan nito, sa uric acid, pero binigyan siya ng gamot na statin, binigyan siya ng pitator. Okay, kasi tumaas yung cholesterol niya, parang nag 250, 270 yung kanya. Sabi sa kanya, Mr. J, yung cholesterol mo tumaas, kailangan bibigyan kita ng gamot. Kasi po pwedeng maging cause yan ng pamumuo sa mga ugat-ugat. In the future, pwedeng maging problem yan. Yes, ganun ganun yung ginawa sa kakambal ko. So, wala siyang nagawa kung hindi i-take yung petator para sa cholesterol ng ilang buwan din.
O di awa ng Diyos, nung nakorek na, okay na. Pero syempre, hindi lang tayo sa gamot aasa. Tutulungan natin yung sarili natin. Kagaya ng pag-ehersisyo, pagsunod ng tama sa mga diet na ibinibigay sa atin ng mga doktor natin. O ganun lang naman. Kasi kailangan talaga, wag kayong ma-feel bad. Alam ko kasi medyo may kamahalan naman talaga ang mga gamot. Pero kahit papano may mga generic brand naman. No, po pwede naman 'yon. No? Kung hindi mo naman ite-take in the future, ite-take mo din. Edi i-take mo na ngayon kasi ngayon nape-prevent na natin. Tulungan mo na rin yung sarili mo na i-normal ang cholesterol, uric acid level natin. So ganun lang naman. Next. Sir, yung iba tumataas yung blood sugar. Ako tumaas ang blood sugar ko noon, yung FBS, tumaas 'yun. Let's say kung ang normal ng FBS let's say hanggang 100, example lang parang umabot ako ng 105, parang ganon. Pero hindi naman ako binigyan ng metformin. Tapos pina-check ako ng HbA1c para makasigurado sila kung diabetic ako or hindi naman, normal naman. Pero yung iba kong kakilala na na may mga hypothyroid din, binigyan ng metformin. Kagaya nga nung ate ko, yung pinsan ko, kagaya ko rin na hypo, pero yung kanya kasi nodules, siya, binigyan siya ng metformin for at least 1 year. Ininom niya yon, yung metformin. Tapos sabi niya sa akin, itinigil naman na daw, pinatigil ni doktor. O yun nga pala guys, kung bibigyan tayo ng mga gamot, maliban sa levothyroxine, wag niyong basta-basta ihinto hanggat maaari. Mga doktor po talaga ang nagpapahinto niyan. Hindi porket okay yung pakiramdam mo, ihihinto mo. Mali po yun Pag nakita naman kasi ni Doc yan nakakadalawang balik na sa akin si Mr. Ragel nang hindi tumataas yung ganto niya, kalimitan, pina-i-stop naman ni Doctor yun. Kung hindi naman na umuulit yung pagtaas ng kolesterol, yung pagtaas ng uric acid, ng sugar, ipinatitigil naman ni Doc yun. Pag sinabi naman niya hanggang 6 months, pero dapat tutulungan din natin yung sarili. Wag lang tayong aasa sa gamot. Okay, so ganun lang. Yung iba kasi guys, ganun, tumataas nga yung blood sugar, at the same time talagang nagigain ng weight. Kasi alam naman natin, ang kalaban natin dito metabolism, hindi kung dahil pag bumagal ang metabolism natin, affected lahat, 'di ba? So ganun lang kasimple, Kaya ang ginagawa ni doktor, nagbibigay ng extra support. Wag mo namang sabihin si Doc naman puro gamot na lang. Kasi kailangan naman nating gamutin. Kailangan din natin tulungan yung mga sarili natin. Yung simpleng pagsunod naman sa mga doktor, form yan ng pagsunod rin at ng disiplina. Okay? So ganun lang. Next. Tumaas yung blood pressure, May mga pasyente kasing ganun, tumaas yung blood pressure. Sabi ko nga sa inyo, may pagbabago, ultimo sa heart rate, sa metabolic rate, may mga pagbabago. Yung iba naman, binigyan ng losartan, binigyan ng amlodipine. Okay? So may mga ganun talaga. Kagaya yung isang friend ko, naka-amlodipine 5 mg. Kasi mula nung nag-hypo daw siya, nagwa 140 daw siya, 145 over 90. Minsan nga daw 130 over 100. So sabi daw sa kanya ni Doc, bibigyan kita ng amlodipine. Okay? It's a calcium channel blocker, parang ganun, para sa blood pressure. Alam naman natin guys na pag ang blood pressure natin ay mataas, maraming pwedeng maging komplikasyon niya, kagaya ng stroke, ng chronic kidney disease, So kailangan i-take mo rin yan regularly. Hindi po pwedeng hindi mo po pwedeng sabihin, okay naman yung BP ko ngayon. Well, naging okay yung BP mo because of maintenance or because of amlodipine. Pero without amlodipine, hindi yan magno-normal. Pero ang tanong, naihihinto ba ang amlodipine? Ang answer, yes. Okay? Kasi yung ate ko nga ngayon, yung tinanggalan ng thyroid, ang dami niyang gamot dati, may sa sugar na, may levothyroxine, tapos may amlodipine. Natanggal naman yung amlodipine niya. After 1 year din, natanggal naman. Ngayon okay naman.
Kasi nagkataon lang talaga na nag-a-adjust yung body natin. Ngayon, okay naman siya. 110/80, 110/70, 120/80. Okay naman. Isang taon din niyang ininom yung amlodipine. Pero ang nagpa-stop noon, sabi ko nga sa inyo, si doktor lang. Inano pa nga siya ini-refer pa siya sa cardiologist, no? Awa ng Diyos, okay naman yung mga ECG, 2D echo niya, stress test, okay naman. Nagkataon lang na may adjustment dahil nga dito sa pagkaka-opera sa kanya. Tapos bago pa lang din siyang umiinom ng levothyroxine, may ganon, no? So kung bibigyan kayo ng amlodipine, i-take nyo, okay? Kailangan 'di ba? Syempre kung hindi mo i-take yon, biglang tumaas yung BP mo, mas malaking problem, 'di ba? So hindi maganda. Kaya hangga't maaari, kung bibigyan tayo ng mga ganong klase ng gamot, i-take po natin. Dahil pag hindi mo siya itinake, ang mangyari talaga sa iyo, po pwedeng ma-stuck, alam mo, sa cholesterol, ma-stuck na lang yan sa ugat natin, or mabuo yung arteriosclerosis, may mga ganyan tayong pagkakataon. So hangga't maaari, iinumin po natin. Pagdating naman sa blood pressure medication, ganun din, sa blood sugar, sa uric acid, no? Huwag kayong mag-alala, hindi lang po kayo ang nakakaranas niyan na tumaas ang sugar, tumaas ang kole, tumaas ang uric, ang blood pressure, no? So kahit ako, na-experience ko yan, tumaas ang sugar, tumaas ang uric acid, no? Tumaas yan. So ganun talaga kailangan, ang kole, tumaas din sa akin, no? Ganun talaga, kailangan lang talaga natin ng medication at the same time ng discipline or yung tinatawag nating lifestyle check. Lifestyle check, ibig ko sabihin dito yung lifestyle modification. Kung ano yung nakagawian na nating mali, baguhin na natin. Dito na tayo sa bago, dito na tayo sa tama. Okay? Huwag na tayo makipagtalo na bakit kasi may libo na ako, binigyan pa ako ng gamot sa uric, gamot sa kole. Kailangan okay, so hindi naman ibibigay sa atin yan kung hindi kailangan, ha? Alam ko, sasabihin nyo, sir, baka masira kidney ko, sir, baka masira sira ang liver ko. Answer, hindi naman. Kaya nga po babalik tayo kay doktor to monitor. Kasi halimbawa lang, no, iniinom mo nga siya, okay? Pero hindi mo naman ibinabalik sa doktor. Wala ka na palang mataas na kolesterol o wala ka ng mataas na uric acid. Ang inom mo, tuloy-tuloy pa. Sinabi ni doktor, bumalik ka sa akin every 3 months. Nakaka 2 years na, hindi ka pa bumabalik. Anong mangyayari? Sino may kasalanan? Yung doktor? Di syempre tayo. Ganun lang, no? Wala ka na palang mataas na kolesterol, nasa normal range na. Panay pa ang tira mo ng statin drug. O kaya panay pa ang tira mo ng febuxostat. Normal lang uric acid mo. Panay pa ang take mo ng metformin. Normal na ang blood sugar mo, hindi na nag-i-spike or hindi na talagang tumataas. Sa blood pressure medication, ganun din. Kaya dapat ibabalik. Kasi yun yung nagiging problem natin. Nagre-reklamo tayo regarding sa side effects ng mga gamot na baka masira yung kidney ko, baka masira yung liver ko. Ang tanong, ibinabalik mo ba sa doktor para mabigyan ka ng new management o ipahinto ang gamot mo? Ganon kasi yun, guys. Ganito, no? Yung mga gamot na yan, may side effects talaga yan. Pero, kaya nga, binibigyan lang tayo ni doktor ng duration. Okay? May duration lang po yan. Halimbawa, si statin, yung yung mga atorvastatin, sabihin mo, sumasakit na yung muscle mo, yung mga kasukasuan mo, dapat 3 months ago pa, mula nung pina-stop sa'yo yan. Ano na ngayon, nakaka 1 year ka na, hindi ka pa bumabalik kay doktor, diba? Tapos ang sisisihin natin, yung gamot, yung doktor, mali yun. Kaya nga tayo binibigyan ng, ng schedule, para maging, maging aware kung kailan natin ibabalik. Tapos ngayon, nagre-reklamo ka because of gastos, di ikaw rin ang may kasalanan, diba? So, ganun lang. So, yun lang ha. Sana, huwag kayong magalit sa, sa video kong to. Ito paalala lang naman. Okay? Ito pagbibigay lang naman ng kaunting liwanag sa mga matagal na nating tanong.
no? Sana nasagot ko yung mga iba nyong katanungan. But again, no hate. Spread the word of love, spread the word of knowledge. Yun lang naman ang pakay ko. So paano, thank you for watching and happy Friday everyone. God bless.